Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Ani-chan Tagalog Anime Recap. Sa ngayon, nagsimula na ang semifinals nang magsimula ang laban nina Jackie Chan at Krillin. Agad na sinugod ni Krillin si Jackie Chan, ngunit iniwasan ni Jackie ang bawat atake, pagkatapos ay hinuli ang kamao ni Krillin at itinaboy siya. Pinapurihan ni Jackie si Krillin sa kanyang kapangyarihan at sinabing susubukan niya ang bilis ni Krillin sa susunod. Mabilis na tumakbo si Jackie Chan kay Krillin at hinampas siya bago pa man siya makita ni Krillin na paparating, at pinalipad sa isang pader. Bulalas ni Bulma na hindi niya nakita kung paano siya napunta sa likod ni Krillin ng ganoon, ngunit sinabi ni Goku na talagang nakita niya ito, at sinabi kay Krillin na magagawa rin niya kung itutuon niya ang kanyang isip. Sinabi ni Jackie Chan kay Krillin na iyon ay isa sa kanyang mabagal na suntok at susunod siyang gagawa ng mabilis. Bigla niyang sinugod si Krillin, ngunit sa pagkakataong ito ay nakita niya itong paparating at hinarangan niya ang atake gamit ang sarili niyang suntok. Sinabi ni Jackie kay Krillin na bihira siyang makatagpo ng mga manlalaban na nakikita ang kanyang mga galaw, at sinabi ni Krillin kay Jackie na ito ay dahil sa kanyang master. Sa puntong ito, nagpalitan ng suntok ang dalawa, at sa sobrang bilis, hindi ito nakita ng lahat. Sa hindi inaasahan, si Krillin ay bumagsak sa lupa, hindi gumagalaw. Agad na lumapit si Goku at ginising si Krillin. Sabi niya, "Kaya mo yan Krillin, sinanay tayo ng isang maalamat na kalbo na si Master Roshi." Dahil dito, tumayo si Krillin at nanumbalik ang kanyang kumpiyansa, na ikinagulat ni Jackie Chan. Biglang itinigil ng announcer ang laban para tanungin si Jackie Chan kung ano ang eksaktong nangyari, dahil hindi niya nakita o ng sino man sa karamihan ang mga galaw. Kaya pumayag si Jackie na muling iganap ang galaw sa slow motion. Ipinakita niya na sinimulan niya ang pag-atake sa pamamagitan ng pagtakbo kay Krillin, pagkatapos ay sumali si Krillin sa reenactment at ipinakita ang kanyang sarili na sinusugod din si Jackie. Sa sandaling naabot nila ang isa't isa, sinubukan ni Jackie ang isang sipa, ngunit sinabi ni Krillin na nakita niya ito at yumoko, pagkatapos ay gumanti ng suntok. Ngunit pagkatapos ay dinuraan siya ni Jackie, na ikinagulat ni Krillin na sapat na upang hilahin ang kanyang suntok pabalik. Pagkatapos ay sumunod si Jackie sa kanyang sariling suntok, ngunit si Krillin ay bumuga ng kanyang ilong kay Jackie. Sinabi ni Jackie na alam niyang kailangan niyang baguhin ang mga taktika, kaya ginawa niya ang palitan sa isang galit na labanan ng Jack and Poy. Nang matalo ni Jackie si Krillin sa bagay na iyon, humingi si Krillin ng 2 out of 3 na laban, ngunit sinabi ni Jackie na ang laban ng Jack and Poy ay isang pagkagambala. Pagkatapos ay tinawag ni Jackie ang announcer at pinasundo siya para maipakita niya ang magarbong roundhouse kick na ginawa niya sa mukha ni Krillin. Kaya binuhat siya ng announcer sa kabilang panig ng arena kung saan siya nakarating pagkatapos gumawa ng kung fu moves. Tinawag ni Krillin ang announcer sa kanya ngayon at pinabuhat siya sa kung saan siya nakarating, kasama ang isang flip sa gitna, na nagtatapos sa reenactment. Sinabihan sila ng announcer na magpatuloy, kaya tumalon sila sa kanilang mga kinatatayuan at umikot sa isa't isa. Biglang, inilabas ni Krillin ang kanyang lihim na sandata, isang pares ng panty ng babae, at inihagis ang mga ito sa lupa, dahilan upang malaglag ni Jackie ang kanyang bantay at subukang kunin ang mga ito. Nang siya ay dumapa, sinipa siya ni Krillin, pinalipad siya. Nang inakala ng lahat na si Krillin na ang mananalo, mabilis na nag-react si Jackie sa pamamagitan ng pagganap ng isang kamehameha sa lupa, na inilunsad siya pabalik sa arena. Nabigla ang lahat. Pinupuri ni Goku ang magaling na kamehameha na inilunsad ni Jackie Chan, at sinabi ng announcer na tila higit pa kay Master Roshi ang kayang gawin ng maniobra. Nagalit si Krillin at sinugod si Jackie, na dumiretso sa daan, na naging sanhi ng pagbagsak ng ulo ni Krillin sa pader at nabasag ito. Muling sumugod si Krillin at inatake ang after image technique ni Jackie. Sa hindi inaasahan, umiwas muli si Jackie, pagkatapos ay pumunta sa likod ni Krillin at tinadtad ng karate ang magkabilang gilid ng leeg ni Krillin, na nagresulta sa pagbagsak niya sa lupa. Pagkatapos ng mabilis na 10 bilang, si Jackie Chan ay idineklara na panalo at uusad sa finals. Pagkatapos ng laban, pinuri ni Goku si Krillin sa isang labanang mahusay na nakipaglaban, at sumang-ayon si Jackie Chan na mahusay siyang lumaban. Inakusahan ni Yamcha si Jackie Chan bilang si Master Roshi muli, sa pagkakataong ito sa harap ni Goku at Krillin. Ngunit sinabi nila kay Yamcha na kalbo si Master Roshi, kaya sinubukan ni Yamcha na punitin ang buhok ni Jackie Chan, ngunit nananatili ito. Kaya naman, naisip ni Yamcha na si Master Roshi ay talagang may buhok, ngunit nagsusuot ito ng kalbong takip.
Sinabi ni Goku na hindi magkatulad ng amoy si Master Roshi at Jackie, ngunit ipinakita ni Jackie Chan na naglalagay siya ng higit pa sa cologne na ginagamit niya. Sa sandaling ito, magsisimula na ang laban ni Goku at Nam. Ang mananalo sa laban na ito ay magpapatuloy upang labanan si Jackie Chan sa finals ng tournament. Ayaw ni Nam na saktan si Goku, o sino man. Pumasok lang siya sa World Martial Arts Tournament para makuha ang premyong pera para pambili ng tubig para sa kanyang mahirap na nayon. Sa hindi inaasahan, ginamit din ni Goku ang katulad ng after image ni Jackie Chan, ngunit nakaiwas si Nam at sinugod si Goku sa lahat ng mayroon siya, ngunit umiwas rin si Goku at tumalbog pabalik. Sa oras na ito, nagpalitan ng suntok ang dalawa, ngunit si Goku ay natamaan ni Nam at bumagsak. Kaya naman, agad na sumugod si Nam para itulak si Goku palabas ng ring, sa pag-aakalang si Goku ay hindi pa nakabawi. Sa hindi inaasahan, biglang ginamit ni Goku ang kanyang buntot, na ikinagulat ni Nam, at siya ay bumagsak. Napagtanto ni Nam na kailangan niyang gamitin ang kanyang nakakatakot na aerial attack, ang cross-arm dive, para makuha ang tagumpay. Ito ay isang mapanganib na hakbang at ito ay may kakayahang malubhang pinsalain si Goku. Matapos mahilo si Goku dahil sa kanyang bagong pag-atake at bumagsak sa lupa, bumangon si Nam. Pagkatapos, tumalon siya ng napakataas at nag-cross-arm sa harap ng kanyang mukha para gumawa ng X. Bumilis siya patungo sa ring at bumagsak sa dibdib ni Goku. Ang arena ay hindi makapaniwala. Nanlamig si Goku at yumoko si Nam at humingi ng tawad. Sinimulan ng announcer ang 10 bilang. Sinabi ni Nam na makakabangon si Goku sa loob ng 8 hanggang 10 araw, ngunit tumalon si Goku bago ang bilang ng 10, na ikinagulat ng lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, muling tumalon si Nam para sa kanyang pag-atake. Sa hindi inaasahan, sinundan siya ni Goku sa himpapawid, na ikinagulat ni Nam. Dito, naglaban ang dalawa habang pababa. Biglang may naisip na ideya si Goku, kaya nauna siyang bumaba kay Nam. Naisip ni Nam na gumawa ng malaking pagkakamali si Goku at muli siyang nag-cross arms para sa aerial attack. Sa hindi inaasahan, mabilis na umiwas si Goku, at habang malapit nang bumagsak si Nam sa ring, tumalon si Goku patungo sa kanya at sinipa si Nam palabas ng ring. Kaya naman, natanggap ni Goku ang tagumpay. Sa sandaling ito, nakatakda na ang finals, ngunit wala pa ring tubig ang kawawang Nam para sa kanyang nayon. Biglang nilapitan ni Jackie Chan si Nam ng palihim. Ipinahayag ni Jackie Chan na siya talaga si Master Roshi at nilagyan niya ng pandikit ang wig sa kanyang ulo. Sinabi niya kay Nam na alam niya ang kanyang problema, dahil nababasa niya ang kanyang isip. Kaya naman binigyan niya si Nam ng isang kapsula, para punuin ng tubig at iuwi. Nagpapasalamat si Nam at tinanong niya kung bakit si Master Roshi ay nakabalat kayo. Sinabi niya na gusto niyang manalo sa torneo, para hindi magawa ni Goku at Krillin. Kung sila ang nanalo at idineklarang pinakamalakas, iisipin nilang wala ng dahilan para magsanay pa sila. Kung mayroong isang tao sa labas na mas malakas kaysa sa kanila, tulad ni Jackie Chan, magsasanay sila ng mas mahirap na subukan at talunin siya. Pagkatapos ay nagtanong si Nam kung may anumang paraan na mabayaran niya siya para sa Dino Cup. Maya-maya, lumapit si Yamcha kay Jackie Chan at sinimulang sabihin na si Jackie ay si Master Roshi. Ngunit itinuro ni Jackie Chan ang mga tao at sinabi na si Master Roshi ay nasa karamihan, kaya imposible para sa kanya na maging si Master Roshi. Nagulat si Yamcha, nang makita niya ang pagong na ermitanyo na nakatayo sa karamihan. Di nagtagal, umalis si Master Roshi at tinanggal ang kanyang balbas at salaming pang-araw, na nagpakilalang siya si Nam. Umuwi na si Nam, habang ang mga tao ay nagsisiksikan para sa huling labanan. Sa oras na ito, sinimulan ni Jackie Chan at Goku ang kanilang laban. Sinimulan ni Goku na asarin si Jackie Chan, at sinabi ni Jackie Chan kay Goku na huwag maging walang galang sa kanyang guro. Mabilis niyang tinakpan ito. Sinabi ni Yamcha na dahil alam niyang hindi si Master Roshi si Jackie Chan, tiwala siyang matatalo siya ni Goku. Hindi iyon iniisip ni Krillin, at ipinaliwanag niya na natalo silang dalawa ni Jackie Chan nang walang pagsisikap. Samantala, tinanong ni Goku kung si Jackie Chan ay kapatid ni Master Roshi, ngunit nagsinungaling si Jackie Chan at sinabi kay Goku na siya ay pinsan ni Master Roshi. Sa sandaling magsimula ang laban, agad na sumugod si Jackie Chan, ngunit umiwas si Goku sa pamamagitan ng pagtalon ng napakataas. Sa hindi inaasahan, agad ding tumalon si Jackie Chan at sinipa si Goku, at pinalipad siya sa napakalayo. Nangamba si Krillin at naisip na wala ng pagkakataon si Goku na makabalik, dahil hindi na niya maaring gamitin ang Nimbus Cloud. Samantala, nag-iisip si Goku. Masayang-masaya si Jackie Chan, habang nadismaya ang manunood dahil napakabilis matapos ang laban.
Sa hindi inaasahan, bumalik si Goku. Ngunit sa pagkakataong ito ay ginamit niya ang kanyang buntot para paikot-ikutin ito, na ikinagulat ng matanda. Masaya ngayon ang mga manonood, habang si Jackie Chan ay inis na inis. Sinabi ni Goku na may paraan pa siya para makabalik sa ring gamit ang Kamehameha na katulad ng kanyang nagawa, ngunit sinabi niya, mas mabuti na gawin ko iyon laban sa iyo. Pagkatapos ay sinabi ni Jackie Chan na hindi niya iyon magagawa, dahil aabutin siya ng 50 taon bago niya iyon maperpekto. Kaya sinubukan ni Goku ang isang Kamehameha, ngunit sinabi ni Jackie na hindi ito kakayanin ni Goku. Pareho nilang inilunsad ang kanilang Kamehameha, at nagsalubong ang dalawang alon. Lumiwanag ang buong ring, pero mukhang okay naman ang dalawang manlalaban, na ikinamangha ng lahat. Pagkatapos ay gumamit si Jackie Chan ng double after image at sinuntok ni Goku ang imahe. Lumapit sa kanya si Jackie Chan at sinipa siya sa pader. Sinabihan ni Jackie Chan ang announcer na magsimula na magbilang. Sa hindi inaasahan, biglang tumayo si Goku at sumubok ng triple after image. Dahil doble lang ang ginawa ni Jackie Chan, hindi niya nakita si Goku na bumaba mula sa itaas at hinampas siya ni Goku. Biglang nagpaikot-ikot si Jackie Chan sa ring na parang lasing. Narinig niyang binalaan ni Bulma at Yamcha si Goku na ginagamit ni Jackie Chan ang drunken boxing technique. Sinusubukang harangan ni Goku, ngunit mukhang hindi ito gumagana. Sa wakas ay huminto si Jackie Chan, ngunit pagkatapos ay nagsimulang kumilos si Goku. Nagsisimula siyang gumapang at kumilos na parang unggoy. Hinaharangan niya ang mga suntok ni Jackie Chan at ibinagsak siya gamit ang kanyang buntot. Sa lupa, si Goku ay nagsimulang kamot-kamutin ang kanyang mukha. Sinabi sa kanya ni Goku na ginagamit niya ang Crazy Monkey Attack. Pagkatapos, sinuntok at sinipa siya ni Goku, na pinalipad siya sa pader. Sa sandaling ito, tumayo si Jackie Chan at ikinaway ang kanyang mga kamay sa paligid, nag-iipon ng enerhiya para sa kanyang susunod na pag-atake. Habang patuloy na iwinagayway ni Jackie Chan ang kanyang mga kamay, nakatitig si Goku sa kanyang mga mata at sa hindi inaasahan, si Goku ay nakatulog. Sinabi ni Jackie sa lahat na gumamit siya ng hypnosis technique. Pagkatapos ay galit niyang sinabihan ang announcer na magsimula na magbilang. Nakaisip si Bulma ng isang ideya at sumigaw ng hapunan. Biglang, nagising si Goku, na iniwan si Jackie na nagulat pati na rin ang inis, dahil sa hindi niya pagkatumba sa kanya at sa reaksyon ni Goku, tumatakbo siya sa paligid na nagtatanong kung nasaan ang kanyang pagkain, hindi pinapansin ang kanyang kalaban. Sa sandaling ito, nagpa siya si Goku na gamitin ang kanyang rock scissor paper technique kay Jackie Chan. Sinasalungat ni Jackie ang bawat pag-atake at sinabi kay Goku na nagsanay siya kasama ang kanyang lolo Gohan, kaya naman hindi ito gagana sa kanya. Si Goku pagkatapos ay sumigaw ng papel, nahaharangin ni Jackie Chan ng isang peace sign, na kumakatawan sa gunting. Sa hindi inaasahan, si Goku ay talagang naghagis ng suntok, karaniwang ginagamit para sa rock, at tinamaan si Jackie Chan sa pagitan mismo ng mga mata. Nagsimulang magbilang ang announcer, ngunit si Jackie Chan ay bumangon sa ikapitong bilang. Pagkatapos ay nag-ipon siya ng enerhiya para sa isa pang pag-atake. Walang nakakaalam kung ano ang magiging pag-ataking ito. Pagkatapos, nagpaputok ng kuryente si Jackie Chan mula sa kanyang mga kamay kay Goku, na nagangat kay Goku sa hangin. Sinabi ni Yamcha kay Krillin na ito ang Thunder Shock Surprise, na nagpapaputok ng 20,000 volts ng kuryente. Sinabihan ni Jackie Chan si Goku na sumuko, dahil kahit si Lolo Gohan ay makakatiis lang hanggang dito. Sinabi ni Goku na, ko, na, ngunit bigla niyang nakita ang buwan. Namumula ang kanyang mga mata habang nag-transform siya. Si Bulma, Yamcha, Ulang at Puar ay natatakot, dahil sa Pilaf's Castle, si Goku ay nagbago sa parehong paraan bilang isang dakilang unggoy. Nag-transform at nakawala si Goku mula sa Thunder Shock Surprise, at sumigaw si Jackie Chan, na nagsasabing walang makakawala sa pag-ataking iyon. Ngayon, si Goku na ganap na nagbago ay nagsimulang tumapak sa gusali ng World Martial Arts Tournament. Lahat ay tumakas sa takot, ngunit sinabi ng World Tournament announcer na kailangan niyang manatili, dahil siya ang referee. Sina Yamcha at Krillin ay tumakbo papunta kay Bulma, Puar at Ulang. Sinabi ni Yamcha kay Puar na mag-transform sa isang pares ng gunting, at habang hawak ni Yamcha ang kanyang buntot, maaaring putulin ito ni Puar. Pagkatapos ay hinubad ni Jackie Chan ang kanyang shirt at nag-transform sa kanyang Max Power form. Nagsisimula siyang magsagawa ng Max Power Kamehameha. Tumakbo si Yamcha kay Jackie Chan, binabalaan siya na huwag gawin ito dahil papatayin nito si Goku. Hindi pinansin ni Jackie Chan ang babala ni Yamcha at pinaputok pa rin ang Kamehameha.
Ang nakikita lang ng karamihan ay isang malaking flash ng liwanag habang pinaputok ang napakalaking kapangyarihan ng Kamehameha. Ang alon ng Kamehameha ay lumilinaw. Mukhang maayos na ang lahat, ngunit nawawala si Goku. Pagkatapos ay huminga ng malalim si Jackie Chan habang ibinabalik niya sa normal ang kanyang mga kalamnan. Sa sandaling ito, bumalik si Yamcha sa grupo at sinabing hindi nagawa ni Goku. Nagsimulang umiyak ang lahat, dahil sa tingin nila ay nawala sa kanila si Goku. Tinawag ni Bulma, Ulang at Krillin si Jackie Chan na isang mamamatay tao, hanggang sa itinuro ni Jackie Chan ang isang tumpok ng mga durog na bato. Lumabas dito si Goku, hubot-hubad. Tinatanong nila kung bakit hindi napatay si Goku. Itinuro ni Jackie Chan na hindi niya pinuntirya si Goku, ngunit tinutukan niya at pinasabog ang buwan. Nagulat ang lahat. Sinimulan ng World Tournament announcer na parusahan si Jackie Chan, pinag-uusapan ang pagkawala ng lahat ng bagay na nauugnay sa buwan. Kaya naman, galit na galit si Jackie Chan, at sabi niya, may trabaho ka ba o wala? Nang magsimula siyang magbilang, biglang nagising si Goku, na nagpapasaya sa lahat. Ipagpapatuloy ni Goku ang laban ng hubot-hubad, ngunit pinilit ng announcer na magsuot siya ng ilang damit pagkatapos humagikik mula sa karamihan. Ipinahiram ni Krillin kay Goku ang kanyang gi, at ang tungkol sa buntot ni Goku, si Goku ay hindi alintana. Sa sandaling nagpatuloy ang laban, agad na naglabas si Jackie Chan ng isa pang pag-atake ng Kamehameha, na ikinabahala ng lahat. Sa hindi inaasahan, ito ay kasing lakas lang ng utot, na ikinagulat ng matanda. Pagkatapos, si Goku ay nagpatuloy at naglunsad ng isa pang Kamehameha, na ikinatakot ng matanda, na naging dahilan ng kanyang paglipad at paglabas ng ring. Sa hindi inaasahang pagkakataon, idinikit niya ang kanyang paa sa tagiliran, at kinailangan niyang tawagan ang tagapagbalita para makitang hindi siya umaapaw sa lupa. Nagpapatuloy ang laban habang sinabi ni Jackie Chan kay Goku na nagaksaya sila ng maraming enerhiya sa mga pagsabog, kaya maaari lang nilang labanan ang kamao sa kamao at paa sa paa. Nag-away sila at pagod na pagod. Sinubukan ni Jackie Chan na hanapin ang kahinaan ni Goku. Nakita niya na si Goku ay may maliit na katawan at maiksi ang mga binti. Kaya humingi siya ng huling sagupaan kay Goku, habang pareho silang tumatalon at nagsipa sa isa't isa. Sa hindi inaasahan, pareho silang nawalan ng malay sa lupa. Sinabi ng tagapagbalita na ayon sa mga patakaran, ang unang bumangon at inaangkin ang kanilang sarili na ang kampyon, ay siya ang mananalo. Naunang bumangon si Goku, ngunit sinabing, ako ang camp. Tapos nahimatay siya. Ang mga sentence fragments ay hindi pinapayagan, kaya hindi nila ito pinapayagan. Sumunod si Jackie Chan, huminga ng malalim, at naghari sa sarili bilang world champion. Sinabi niya kay Goku na ang kanyang mga binti ay mas mahaba, kaya mas nasundot niya ang kanyang paa sa mukha ni Goku. Kinuha ni Jackie Chan ang kanyang premyo na 500,000 zeni. Mabilis siyang bumalik sa pagiging Master Roshi, at naisip niyang gagamitin niya ang pera para bumili ng grupo ng mga babae. Sa sandaling ito, sinabi ni Master Roshi na labis niyang ipinagmamalaki ang kanyang mga mag-aaral, kaya sina Master Roshi at ang grupo ay lumabas para maghapunan. Ngunit ang pagkonsumo ni Goku ng 57 full course na pagkain ay nagdulot kay Master Roshi na gumastos ng kanyang premyong pera para sa pagkain, na nagkakahalaga ng 470,000 zeni, na naiwan lamang ng 30,000. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na may upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.